May mga nagtatanong po sa follower natin sa mga TikTok, ano ba yung pwede nating maitulong dahil para maitulong sa mga guard, lalo pag mga baguhan sa detachment natin, or ano ba yung dapat number 1 na tinuturo natin para matulungan sila. So number 1, dapat ang gawin po natin, ang importante po is how to build savings. Sa inyo pong kalahatan dyan, dapat po meron kayong mga platformang ginagawa para matulungan or ma-assist yung bawat isa. Yung number 1, how to build savings, na buo po kayo. Yun po yung dapat na maibigay natin at maituro natin. So paano po yun? May mga kaparaanan. Ginagawa din po namin sa detachment namin to. Kasi di ba sa panahon ngayon, napakahirap magkas-advance sa agency, ang daming proseso, may mga ganito pa, mga ganyan. Totoo naman, syempre po ang agency, kailangan din ng mga pananalapi niyan, mga gastusin nila. So hindi ganun kadali na makakuha. Maka-company loan, napakahirap. Di ba? So ang daming proseso, lalo ngayon. Talagang marami kang dadaanan bago ka makapag-cash advance, bago ka maka-company loan. So, paano kung in case of emergency na, halimbawa, wala talagang pamasahe. Minsan, may darating na mga guard, mag-isip magtrabaho, walang pangkain. Siyempre, bilang tayo mga officer, nakakaawa, di ba? Maramdaman natin yung mga kahirapan na dinadanas, di ba? Kahit panawid man sa isang araw, wala. Maraming ganyan talaga sa panahon ngayon. Talagang usapin pananalapi ang napakahirap na i-sustain pagdating sa mga detachment. So dapat po tayo mga officer, may mga kaparaanan, may ginagawa. Pero dapat maging transparent at totoo po dapat. Dapat nakikita po nila yan. Kasi syempre, pag usaping pera, ang hirap ipagkatiwala. Totoo naman po yan. So dapat panta rin tayo, tingnan natin kung saan natin dadalhin yung hard-earned money natin. Kasi pinaghirapan po natin yan. So, ano yung gagawin? So, ang gawin natin, magkaroon kayo, mag-build kayo ng isang savings na sharing ba? Kasi yun ang ginagawa po namin. Gusto kong i-share lang kasi malaki po talagang tulong na hindi na kailangan pang pupunta sa agency para manghiram, magkas advance, ganyan, ang dami po sila. It takes 2 to 3 days pa bago ibigay yan. So, talagang paano kung dumating sa point na walang-wala talaga. Hindi pa masahib. Minsan, ang guard talaga papasok yan. Nanghihinahin din sa isang araw. Minsan, bahala na. Kahit walang pangkain, papasok yan. Basta may pamasahe or may pangkain, pamasahe, pabalik, wala. Di ba? Ang hirap eh. So, hindi naman ganun kadali, nakapanghiram din tayo sa mga kasama natin. Kasi minsan, ang mga kasama rin natin, talaga naman halos wala din, halos sakto lang din. Pero dapat, sobra talaga, hindi lang sila na-motivate or hindi lang naituturo ano yung dapat gawin. So, gawin nyo ganito, mag-sharing kayo every payday kung magkano. Di ba? Kasi kami po, ang sharing namin, merong halimbawa, isang kamay namin, kasi hindi ito paluwagan eh. Ang paluwagan kasi pangit yan, ipasikiban. So, bakit natin tinatapik to sa mga security personnel? Sabihin, hindi na parte ng trabaho. Ano ba, bakit nga pa tayo nagtatrabaho? Para saan, di ba? Di ba una para sa pera? Tapos pag pinag-usapan ang pera, parang hindi na parte ng trabaho yun. Ano ba yung kailangan mo? Kaya minsan kasi nawawalan tayo sa linya na dinalayan tayo ng pera kasi ayaw natin pag-usapan. Ang pinag-usapan, paano mangutang? O ano yung babayad mo doon? Di pera din, di ba? So bakit hindi natin isipin, paano ba magkakaroon ng another income na magkaroon ng pera na makaipon? Na habang tatrabaho, kumikita kumikita pa din yung aking iniipon. Dapat ganun ang mentalidad po ng security. Kasi una na andito na tayo sa larangan ng puro negosyo ang ating mga binabantayan, inyet ang mga gwardiya walang pera. Totoo yan, di ba? Ang daming training na inatinan, lahat inatinan na. Pero pagdating sa sarili, hindi may apply. Ang mga training po na inaano natin sa mga agency, sobrang laking tulong sa atin to grow. Kailangan gamitin din natin sa sarili natin. Huwag lang sa puro trabaho. Dapat sa trabaho, syempre, we have to grow. Kailangan din sumweldo, syempre, trabaho. Pero bakit hindi natin magamit sa sarili natin? Yung mga training, yung mga kaalaman, yung nakikita natin sa paligid sa mga business, na ano yung ginagawa para umasenso sila. Diba, sundan natin simulan para makatulong tayo sa mga guard natin, tayo po mga officer. Tayo yung manguna. Kasi minsan, ang daming officer dyan. Ang lakas mang buraot. Diba? Yung talagang gusto ilibre na lang. Gusto siya pa yung pakainin ng mga gwardiya niya. Dapat po hindi baligtarin natin. May mga allowance kayo dyan, mga officer. Tapos, kayo pang kickback sa kasama ninyo. Turuan natin sila. Kumbaga, tulungan natin sila paano makapag-put up ng savings. Okay, kasi kami, bibigyan ko po kayo ng tip. 200 kami ang isang share every payday. Hindi ito ang paluwagan kasi pag nakasahod yung isa dyan, wala. Ang tawag namin yan, pagipitan yan, ipasikipan yan. Hindi paluwagan. So, ang gawin natin ganito. Every payday, 200 kang kaya, mababa na po yan. Kung gusto mo every payday, 200, isang kamay po sa amin yan. Pag dalawang kamay ka, 400 every payday yan. Ganun po yun. Ngayon, kung gusto mong 5 kamay ka, 1,000 po. Yung basta isang kamay, 200. Kung 5, so times 2 yan, that is 1,000. Pwede. Kailangan consistent po yan. So, doon makikita mo, matuturuan natin sila na maging consistent sa pag-iipon.
Kailangan ng pag-iipon po consistent. Hindi po pwede, nag-ipon ka ngayon, tapos bukas, hindi na naman. Ay sa mga susunod na sahod, hindi na naman. Dapat po i-consistent natin yan. Para at least makita natin na, ay, madali lang palang mag-ipon. Ganito lang pala yung pag-iipon natin. So, sandali lang naman pala. Kailangan maituro yan eh. Kasi pag nakita na mga guardian na kaya pa naman pala nila, susunod yan. Kasi ginawa po namin to last year pa, way back December last year, 2024, nag-start kami. And then, after nung May, naghatian na po kami. Pagdating ng May, start uli kami until December this year po, ang hatian uli namin. So, paano namin ginagawa? So, iba mag-comment po kayo para maituro ko sa inyo ng mahimay-may. Pero, meron kami mga policy. May ginawa akong policy kung paano maiingatan yung mga pera namin. Diba? So, ilang kaming member. So, diba? May iba, may kumuha po ng ang isa iba, 5 kamay, 1,000 po every payday. Yung iba, 2, 400 every payday. Kasi 200 ang isang share. Kung di mo kaya ng 400, 200 ka. Ayaw mo pa nun, nag-start ka, halimbawa kami this May, kami nag-start. May, June, July, August na. So, May, June, July, August, that is 4 months na. Kung 200 ka every payday, sa isang buwan mo, 400. So, sa 4 na buwan na yan, may naipon ka na 1,600. Kasi 4 times 4 is 1,600. O, ayaw mo pa, 1,600. Ay, yung iba may kumuha, 10 kamay. O, magkano 10 kamay yun? 2,000 yun. Kung naka 8 buwan ka na may 4,000 ka every payday. O, ilan yun? 4 times 16,000 na meron ka. Paano pa yung profit? Kasi pag humiram ka, meron kaming pinapawat ng natubo. Siyempre, kailangan po yun. Hindi yung sabihin na talagang parang lalago. Paano makakatulong sa iba? Pero may mga policy. O, di ingatan, natuto sila, nakita nila yung ginawa na pwede pala. Ngayon, nagdagdag sila. Kasi before, siyempre, parang ano pa yan medyo sumusubok lang. Dapat ganun tayo. Huwag kayong matakot na sumubok. Basta tingnan niyo yung plataforma. Pag maganda, banat. Kasi iba dyan, pagdating sa ipon sa pera, ma-scam tayo, takot tayo. Wala na, hindi ka pa magawa na scam na yung utak mo. Di ba kailangan matuto tayo Ipakita ninyo na kaya nyo. Kasi at the end of the day, anong kailangan mo? Pera naman, di ba? Kailangan isipin natin puro pera na nasa lugar. Kasi iba dyan, pag walang pera, anong nangyayari? Marami security industry na mga guard na nagkakaroon ng problema sa kanilang management. Ano yung nangyayari problema? Minsan na sa mga akawan, di ba? Totoo naman yan Huwag tayong maging realidad po tayo. Ngayon, kung may pera, sino bang taong gusto gumawa ng kalokohan kung may pera ka na may hiraman? Na alam mo naman, nakikita ka pa. Kasi kami, pag manghiram ka, member ka, kikita ka. Kasi doon sa mga ihiram ka, ang lalaki, minsan sanlapay, walang sanlang ATM. Yan pa yung number 1. Maraming security industry, ang mga ATM nakasanla. Kaya minsan, marami din akong guard before na sumusweldo na, wala pa rin, hindi pa rin sila nakakasweldo. Kasi yung sinala ng ATM, darating 2 days pa after. Di ba nakakamisan, dala na yung mga anak dahil sweldo na, hindi nakapag-Jollibee kasi nga, hindi ng pagkain. Kasi nga, walang dahil nga nakasanlang ATM. Diba? So, yung mga ganon, diba mararamdaman mo sabi, ang hirap pagka ganon, diba? So, yung mga gartuli na lulong-moral pagka ganyan, samantala kung nakikita nilang maginhawang buhay, pwede mag-ipon kahit hindi minimum, okay na. Yun ang kailangan po, turuan natin sila. So, ganon ang ginagawa namin. Talagang every payday yan, consistent talaga yung mga kasama namin na nagbabayad, na naguhulog sila. At naka-account po yun. Every payday, tinasabi ko sila, ito na yung pera ninyo. Meron silang record sa akin na ito na yung pera ninyo. So, pagdating ng hatian, naka-breakdown yan, tapos kung meron kang kino-maker at hindi nakabayad, ikaw magbabayad, may mga policy po kami. Kailangan may policy kasi yung policy, ito yung safety net natin para yung mga pera na pinaghihirapan natin, ng mga guard natin, naiingatan po yan. Huwag tayong matakot gumawa ng mga plataforma. Diyan tayo mag-i-start paano kayo lumago. So, ang nangyayari, nakakatulong na kami sa iba, basta ang mahalaga ang trabaho, huwag mapapabayaan. Dapat ganun po. Kailangan yun. Kasi para, kunyari, CA na, cash advance na. Ang mga member kasi, ngayon, ang CA namin, mayroon ng mga ganito, ganyan. So, ang gagawin, hindi na kami magsi-CA, sa pera na lang namin. Every payday, yan, sa'yo, ito sa'yo, basta member ka. Pag hindi ka member at magka-cash advance ka, dahil supposed to be sa agency ka magka-cash advance, mag-co-make na lang na kasama mo, kung magkano hihiramin mo. Ganun po dapat. Kailangan may protection. Kasi siyempre, pag umalis yan, may nakuha 2,000, mabigat din po yan. Piniingatan natin yung pera, hindi tayo madamot. Diba? Kung talagang kailangan bigyan na lang yan, talagang wala, bigyan na lang. Bakit naman hindi? Diba? Ngayon, kung talagang nagtatrabaho ka, bang hiram ka, natural. Bangko nga, kikita ka ba, magpapautang ba yan na walang collateral? Sa amin, walang collateral. Ayoko po ito sanla itim, ayoko po ng gano'n. Ang
Ang gusto ko, matuto kang mag-ipon. Yun ang number one ko, matuto kang mag-ipon. At the same time, kumikita ka, nadidisiplina ka pa. Paano ka mag-invest? Siyempre, investment na yun eh. Kasi yung pera mo, iniligay mo, kikita kahit pa paano. O minsan, ang kinita, sa isang share namin, kinita yung nakaraan, is 45 pesos. O pag 200 mo, kumita agad ng 45. O kung dalawang kamay ka, di, ilan yun? 90 pesos na yun. Ay kung 10 ba ang kinuha mo? 45 times 10, that is 450. Kung ilalagay mo lang sa bangko yan, kikita ba yan? Hindi. Kikita, baka magkano lang annually? 0.1% yata ngayon ang kita. Ang inflation rate sobrang taas. So, hindi ito para, to the point, investment na siya. Pero ang pinaka-aim namin dito is, para sa akin po, dinisign ko to, ang aim ko dito is makatulong sa kanila. Makaginhawa. Siyempre, makahiram ka man bukas, sweldo na makakaraos ka. Kasi walang-wala kang masubingan. Anong gagawin ng iba? Lalo kung walang namakain ng mga anak. Ang hirap, gagawa pa ng mali. Kasi sabi ko, pag manghihiram kayo, dito na lang. Huwag na kung saan-saan. Minsan, hiram niya sa mga tenant, sa mga kung saan-saan. Diba? Ano tuloy nasisira yung credibility ng guard. Hindi na napapatupad ng tama yung trabaho. Kasi nga, nahihiraman si tenant or si client o sino pa man. Kaya pagpapasok at walang ID, okay na kasi nautangan na pala. Diba? Alisin po natin yung ganyang sistema. Paano yan? Turuan natin yung ating mga security guard. Paano sila mag-ipon? Paano sila mag-invest? Kasi at the end of the day, pag nagretiro tayo, itong trabaho natin, hindi naman natin na ipapasa sa pamilya natin eh. Di ba? Ang pagiging guard mo ba, pagiging officer mo, isa-transfer mo sa anak mo, di ba hindi? Ano yun? Dapat may investment ka, may savings ka. At pagtanda natin, ang ating mga investment, mga savings ay makakatulong sa atin yan. Kaya dapat manatiling mag-ipon, maging disiplina sa usapang panalapi. Dapat dyan tayo laging magaling, mahusay. Kung magaling tayo magbantay ng mga building, ng mga business, ng mga kumpanya, how much more hindi natin kayang bantayan yung financial natin. Lalo na ito yung magiging sustainable natin. Pagdating ng tamang panahon, nagretiro na tayo bilang mga empleyado, lalo tayo mga security personnel.